So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So may ginagawa ngayon tayo dito spotlight sa mga sound system para sa mga piyesta. So 4 na piraso, para sila ng sira. Umiikot lang yung blower pero walang power dito sa indicator. So hindi ko na sana siya i-vlog kasi hindi ko naman to kabisado, no. Kaya ang ginawa ko, pinag-aralan ko muna yung circuit niya. So ito ayos na to mga idol, kakaayos lang natin, kakasara lang. So tingnan natin, testing muna natin. So wala siyang plug, pero okay lang naman kasi i-connect lang naman to ng may-ari. So yan, mapapansin nyo gumagana na siya, no. Mayroon na rin siya indicator dito sa likod, may display na yan, no. Nung una blower lang tumutunog, walang display yung likod. So try natin ilipat yung mode, yung menu. Yan. So okay siya mga idol, no, gumagana na. So na-testing na rin natin. Bali pinag-aralan muna natin yung circuit, hindi sana natin i-vlog kasi hindi naman natin to kabisado. Yung nabuksan ko mga idol, madali lang pala siya i-repair. So kaya tuturo natin kung paano siya i-repair, no. Baka yung may mga sound system, ganito rin yung sira ng inyong spotlight. So ito ayos na to, tatabi na natin to. So kuha tayo ng isa. 4 kasi yan, so may 3 pa tayong i-repair. So tingnan natin mga idol, saksak natin. Ito yung saksakan nya. Ito power in. Yan, kung maririnig yung blower, gumagana. Pero hindi siya umiilaw. Ano? Wala rin siyang display dito. So yung ayan yung kanyang problema, no. Yung isa ganun din yung problema niya. Parehas sila. So ito ganun din, pati ito. So gumagana lang yung blower pero yung mismong mismong display niya dito is wala. So yun yung ayusin natin. So madali lang pala siya i-repair. Nung una pinag-aralan muna natin syempre para maituro natin. So sinearch natin yung pinout ng IC sa Google kasi hindi naman natin kabisado. At yung nalaman natin, yun nga, madali na lang pala siya i-repair. Chinek natin yung diagram. Buksan muna natin mga idol. Yung isa mga idol, kinalas talaga natin yan ng buo, kasama yung mga power supply pati yung mismong ilaw. So pero hindi naman pala yun yung pinakasira. So yung power supply niya is nandito, no. Yan yung may 2 tornilyo. Nakatago siya sa loob. So flashlightan natin. So dito yung kanyang power supply mga idol. So yung nasukat natin sa kabilang spotlight natin dito, meron siyang 24 volts dapat. So sa tingin ko meron, no, kasi yung pan gumagana. Ibig sabihin may 24 volts siya kasi yung pan ng kabila ay 24 volts. Kaya ibig sabihin kung gumagana yon, may supply siyang 24 volts. So dito tayo magpo-focus sa kanyang board. So dito baklasin muna natin yung board mga idol. So bali ito mga idol, natanggal na natin yung board. Na-ready na rin natin yung tester natin, no, kasi magbo-voltage check tayo. So pagtingin natin ng board mga idol, mukhang nagawa na to ng ibang technician. Kung mapapansin nyo yung mga hinang, ayan, no, tanggal-tanggal na at marurumi na yung paa ng mga switch. Ibig sabihin matagal na tong na-stock na hindi na ginagamit. So pinagawa ito tapos in-stock na lang, kaya yung paa ng switch marurumi na. Ayan, no, hindi na siya bagong tanggal. At kung mapapansin nyo, marami na rin siyang resolder. Yan. So yung isa kasi na ginawa ko, fresh na fresh, unang bukas. So ito ay mukhang hindi na itong unang bukas. Yan. So tingnan natin mga idol kung anong problema na to, kung parehas basta sa kabila. So dito nag-focus yung technician. Yan sa IC na to, pati ito. So at saka yung mga hinang dito, wala na. Yung paa ng mga
switch maiitim na dahil matagal nang hindi nahinang. Yan. So galing na to ng iba 100%. So saksak natin mga idol. Yan, umikot na yung blower kung naririnig nyo. Sukatan natin, gaya nga ng sabi ko, 24 volts yung supply nya. Nandoon yung power supply sa may likod ng heatsink. Papunta dito ang output. Yan. Kailangan may 24 volts tayo dyan masusukat, no? So gamit tayo ng stand. Saksak natin. Pasensya na kayo mga idol at may sipon tayo. Yan, sinaksak na natin. Sukatan natin yung supply dito sa may wire na pula at itim. Ito, pula at itim na wire. So mayroon naman siyang 24 volts, no? So tingnan natin kung nakarating ba siya dito sa may ano. Ito kasing kulay na to mga idol, kanina yung pinapag-aralan ko pa lang siya. Papunta ito sa kanyang LED, sa mga ilaw. So bali yung itim at dilaw, itong itim at dilaw may nakaabang dyan na 24 volts. Tapos itong red, green, blue, white, ayan yung negative supply. So yung red, ito yung negative ng red na ilaw. Yung green, ito yung negative ng green na ilaw. Yung blue, ayan yung negative ng blue na ilaw. At yung white, ayan yung negative ng white na ilaw. So yung black at yellow, automatic may positive na agad nakaabang. So may nakasulat naman yan dito sa likod, ay sa gilid. Ayan o, zoom nyo. Ayan o, positive, tapos RGB, tapos W yung pinakadulo. Ibig sabihin red, green, blue, white. Ayan yung negative nila. So tapos na tayo dito. May tignan natin kung may nakaabang nga ba. Lagay lang natin to yung negative natin sa ground. Tapos tignan natin kung may nakaabang ba dito sa may red, sa may black and yellow. So meron sa black 24 volts. Tignan natin yung yellow. So meron din siya sa yellow 24 volts. So lagyan natin backlight yung tester. So meron, no, may supply. Yan o, 24 volts. Dito naman sa yellow 24 volts din. Yung black natin sa negative dito sa black wire to. Yan o, dyan. So yan. So bali yung natapos na tayo dyan. Ginugel natin tong switch, yung switch. Ito yung switching nya. Yan, yung dalawa na yan. So pagtapos natin dyan mag-supply, nag-search na tayo sa Google, no. Ginugel na natin tong kanyang IC. Ito. Ang part number na to, nakalimutan ko kanina yung ginugel ko eh. Pero yung kanyang ano dyan mga idol, yung kanyang DCC pin number 28 dito sa pinakadulo. Kailangan may masusukat tayo dyan kahit 5 volts. Ayan o, ayan yung problema nya. Wala siyang 5 volts. So yung isa kanina na ginawa ko, wala rin 5 volts. So pag sinundan mo yung circuit na yan, dito yan kukuha ng 5 volts. Dito. So ngayon, para masigurado natin kung sira ba to, sukatan natin yung kanyang pin number 1. Ayan yung kanyang input. Itong IC na to. Ayan. So lagay lang natin to lagi sa ground. Tapos pin number 1 tayo. Ayan, meron siyang 2 volts. So yung isa kanina, saktong sakto, parehas na parehas. So yung isa kanina, 2 volts din yung nasusukat ko. Hinang ko yung capacitor, tinester natin, no, yung capacitor. Good naman yung capacitor ng isa. So, binunot ko ng mga idol. Good naman. Ngayon, hinang natin tong paa ng itong regulator niya ng 5 volts. Hinang natin. Nagkaroon siya ng 24 volts. Ngayon, pag binalik ko yung capacitor, nagiging 2 volts ulit.
So ano ba yung problema niya? Kasi pag nakakabit to, nagiging 2 volts. So iisipin mo sira yung capacitor, no? Pero nung tinetester ko, good naman yung capacitor, hindi naman shorted, hindi naman nag-leak. So good na good, 100%. So ang ginawa ko mga idol, trenize natin yung positive ng capacitor. So kung ite-tester natin yan, iba-buzzer test natin. Yan, buzzer. Pag yung positive ng capacitor, tapos ito, dito yan papunta sa diode, SMD. Ayan o, may diode dito na nakasingit sa gitna na to. Dito papunta yung positive nya. Ayan o, tumunog yung tester, diba? Tingnan natin yung likod ng diode. Ito. Yung isa kasi kanina mga idol, kinalas ko talaga lahat ng circuit, no? Pati ito, pati itong terminal. Itong likod ng diode, ayan. So ito hindi ko nakakalasin, no, kasi alam ko na yung flow ng circuit, kung paano yung connection, kung saan siya nanggaling, kung saan siya papunta. So alam ko na kasi, kaya hindi ko nakakalasin. So pinag-aralan ko muna doon sa isang spotlight niya kung maayos ko yung isang spotlight. So may idea na ako dito sa tatlo kasi pares-parehas naman sila. So ito, titignan natin yung likod ng diode, ha. Yung likod kasi may 24 volts, di ba, dito? Pero pagdating dito wala na eh. Wala nang 24 volts. So ibig sabihin open circuit. Likod ng diode at yung positive dapat magba-buzzer. Ayan oh, walang buzzer oh. Magka-connect kasi yan mga idol. Ibig sabihin open yung circuit mismo kasi sobrang liit ng circuit, nag-open or natanggal yung hinang sa likod na tong terminal. So ang gagawin natin, lalagyan ko na lang to ng wire. Lalagyan ko na lang to ng wire dito. Lalagyan ko wire dito, papunta dito sa red. Itong diode na to. Diyan siya papunta kasi yung pag binaklas natin yan, so baklasin natin para sigurado na na magka-connect nga yun, para makita nyo rin na magka-connect. So baklasin natin kahit alam na natin magka-connect dapat yun. Ito, tapos ito. Walang buzzer oh. Hindi siya nagba-buzzer. Yan, wala. Lagyan natin ng flash para makita niya, madilim eh. So yan mga idol. So hindi na makita yung tester, no, pero may buzzer yan. Dito nyo iti-test. Ayan yung likod ng diode. Ito kasi papunta na to sa positive ng capacitor. Ito naman galing to, itong likod galing dito. Yung diode na to hindi ko na i-check kasi alam kong 100% good to, no, kasi ganito rin yung sira ng isang spotlight. Ayan wala talaga oh. Ibig sabihin open circuit. Wala oh. Pero meron siyang 24 volts dito. So open circuit siya. Tingnan natin yung negative. Yung negative, tapos yung itong black kung magba-buzzer. Yan meron. Yung positive lang wala, putol. So baklasin muna natin yung itong terminal para makita nyo magkadugtong talaga yung red wire tapos yung likod na tong diode. Ayan, kadugtong yan. So malamang open circuit yan, kaya hindi na to gumagana. So lalagyan na lang rin natin yan ng wire papunta dito sa ilalim, tulad doon sa isang ginawa natin. So pag binaklas natin yung isang ginawa ko, so papakita ko na lang yung isang ginawa ko. Baklasin natin. Tabi muna natin tong gagawin natin. So ito yung ayos na, 'di ba? Ito yung ayos na eh. Baklasin natin para makita nyo yung niremedyo natin dito. So sa tingin ko parehas-parehas sila ng sira. Na ganon, walang supply yung kanyang IC. Kasi dapat may 5 volts tayong nasukat doon. So tingnan natin yung ginawa natin dito sa kabila para napagana natin siya. Bakit natin siya napagana? So ganun lang pala ang sira niya, no? Sa tingin ko lahat ng ganitong model parehas-parehas ng sira. Ang model na to pala ay LED 54 by 3 watts ang nakalagay. Ang brand niya, wala siyang brand.
So ayan ang ginawa ko, oh. May wire papunta doon sa diode. Ayan, oh. Pag tinanggal natin yan, wala na rin siyang, so tanggalin natin. Baka sabihin nyo gumagana naman talaga to eh. Tanggalin na lang natin, baklasin natin para maniwala yung mga newbie, kasi to is to believe tayo. Nabaklas na natin. So yan yung wire. Tanggalin natin yung mismong wire kung gagana ba siya kapag nakatanggal. Yan, tinanggal natin. Saksak natin to. Yan, saksakan niya ito. Saksakan niya. Yan, gumagana na siya. Kung mapapansin nyo, hindi umiilaw, no? Kabit natin to dito. Oo, umiilaw siya. Patayin natin yung flash para makita nyo. So yan mga idol, pinatay natin yung flash. Wala siyang display, no? Pero gumagana na yung blower. Wala ring ilaw yung harap. Tingnan natin. Oo, umiilaw yung harap at nagka-display. So balik na natin yung tinanggal natin. Tapos ganon din ang gawin natin doon sa kabila, sa kabilang spotlight. So yan, nakabit na natin yung isang spotlight. So dito na tayo, balik tayo dito sa ginagawa natin. So ano ang gagawin natin? So tanggalin natin yung terminal. Tanggalin mo natin itong mga connection para mas makakilos tayo na mas mabuti. So tanggalin natin yung terminal, no, para makita nyo na doon talaga papunta yung diode na yun. Tinanggal na natin yung terminal, no. Lagyan natin ulit ng flash. So mapapansin nyo yung diode. Ito, ayan, no. Papunta siya dito or galing siya dito. Ayan, no, magka-connect yan. So itong diode na to, walang connection dito, no. So baka bumitaw yung pinakahinang na to or ito, kasi double printed nga to, no. May hinang dito sa likod, may hinang dito. So pwedeng nangyari, nakahinang siya dito pero yung part na nandito sa taas, hindi siya nakahinang kasi hindi naman siya putol dito. Ayan. So ang gagawin ko, lalagyan ko na lang rin ng wire, tapos dito ko na lang siya iihinang para sureball tayo nakakonect talaga, no. So lagyan muna natin ng wire. So yan mga idol, may wire na rin siya, no. So try natin siyang i-on. Kabit muna natin yung mga connection. Hinangin ko na pala pati mga switch. So yan mga idol, nahinang na natin. Kabit na natin yung mga connection nya. Itong sa terminal ng mga lights, fan. Tapos ito, kahit wag na muna. Pang ano lang naman to eh. Ayan yung kanyang signal. Ito. So siguro kino-connect to sa box or ano. So saksak natin kung may ilaw ba siya, kung gagana na yung kanyang display sa likod. Ito yung kanyang saksakan. So wala siyang saksakan, no? Putol-putol. Siguro pinapagsama-sama na lang to na may-ari. Ayan, gumana na rin, no. Mapapansin nyo. Ayan, no, nagbe-blink-blink na siya kasi ayan yung kanyang mode. So lipat natin yung kanyang mode. So ito. So ang mode niya ay nagbe-blink-blink. Ayan. So lipat natin. Ayan, steady lang. So hindi ko alam, no. So nagpapalit-palit rin pala ng kulay. Ayan yung mode na tong FF12. So nagpapalit-palit siya ng kulay pero matagal. Blue, green. Matagal siya nagpapalit. So blue, white.
So white green. So lipat natin sa ibang mode. So hindi ko alam kung paano to paggangahin, no. So at least nakikita nyo na umiilaw na siya. So bahala na yung may-ari dito. Kasi siya yung may kabisado na to pagdating dito sa program. Yan. So kanina nagbe-blink-blink. So ito naman, mabilis na siya magpalit. So itong CC01, mabilis siya magpalit. Yan o. So kanina mabagal. Itong ano ba ang basa dyan pag ganun? DE01. So marami siyang mode. So bahala na yung may-ari dyan. So patayin na natin para makabit na natin yung ano, at para magawa na rin natin yung dalawa pang natira. So mabilis na lang yan gawin kasi kabisado na natin agad yung circuit dahil naka-repair tayo ng isang peraso. So malamang sa pangalawang try natin, sa pangalawang i-repair natin, so madali mo na matatapos. So ganun din dito. So sa tingin ko parehas lang rin sila ng sira na walang supply doon sa part ng IC. So walang supply dito sa part na to. Sa pin number 28 walang supply. So pag walang supply dyan, punta kayo dito, check nyo kung may supply. Kapag wala ring malamang, di ba, walang supply dito. So punta kayo dito sa out, wala rin yung supply kasi walang supply dito eh. Pumunta kayo sa input sa pin number 1. Kapag walang supply doon, ibig sabihin yung galing yan sa diode dito. So malamang open yung circuit. Pag may supply naman dito, walang output, ibig sabihin sirato or ito. So ganun lang, no, ganun lang yung ating technique para mas mabilis maayos. So yun lang problema niya. Nilagyan na lang natin ng wire para mas siguradong nakadikit talaga siya sa board. Kasi kapag hininang lang natin yan at medyo konting LED lang ang kumapit doon sa kabilang side ng circuit, may chance ulit na mag-loss contact. Samantalang sa ganitong circuit, lalagyan nyo siya ng wire, mas matibay at mas safe na iwas back jab. Kasi rekta na siya dito mismo sa may positive mismo nakarekta dito sa red wire. So mas mas sureable tayo doon sa circuit na ganun. So hanggang dito na lang mga idol, hindi ko napapakita yung pagkabit ko dito kasi mahaba na yung video natin. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga new videos.